gusto ko lang itong gawin because I'm free. No, may freedom ako to choose and to decide. So gawin ko ito. A Lenten Prayer. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Look with favor, Lord, on your household. Grant that, though our flesh be humbled by abstinence from food, our souls, hungering after you, may be resplendent in your sight. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan Kapitulo 8, versikulo 31 hanggang 42. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kalanmay di kami naaalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong naririnig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So isang mapagpalang madaling araw ng Miyerkules po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kaniyang mabuting balita. At magbibigay lang ako ng aking short siguro or munting reflection sa ating gospel. It's about katotohanan and freedom, set you free, So ang tanong, mahirap ba kung ikaw ay maging tatay o parents na strict ka sa iyong kabataan, yung mga anak? Like our Father in Heaven, stricto siya sa kanyang statutes, di ba? Susundin natin, but then dahil tayo ay mga suwail, puro tayo reklamo, puro tayo hindi comfortable sa binibigay, so lumalabas tayo sa katotohanan by doing sins. So kung ma-realize lang natin that
kung ang parents natin ay nung kabataan tayo ay strict na huwag kang pumunta dito, huwag kang makipag-join sa ganito, but then binaliwala natin ito. And later sometimes ay natuluyan tayong nagumon, no, or nalublob sa kasalanan at pilit nating iahon ang ating sarili doon. So but then we are still imprisoned, no, sa ating nakaraan. So but kung ang parents natin ay nagiging strict nung tayo ay kabataan, we would say na habang tayo ay nag-grow, nare-reflect natin sa ating buhay that I do something good, not in perfect things, but nagawa ko rin ang aking responsibilidad at sa pagiging strict ng aking parents, no. So ganun din sa ating Panginoon. We are all giving a statute that susundin natin. But then because of this world, which is very strong to influence us, sometimes lumalayo tayo dun, ano. Nakikinig tayo sa mundo. Yung sabi ni Tatay Tid that how many hours we are in our phone or say in some devices, no? But then how many hours that we talk to our God, to our Lord? So saan ba tayo naaayon? But because of comfort, yung nasanay tayo na ibang gusto ko lang itong gawin because I'm free, no, may freedom ako to choose and to decide, so gawin ko ito. So ayaw na natin makinig sometimes kahit na nire-remind tayo na mga bagay na ito ay ibang reminders lang, so naiiba na yung pangdinig natin. Alalahanin natin that God is always reminded us because He loves us so much. So makinig tayo. Hindi natin makikita ang katotohanan pag hindi tayo nakapakinig sa Kanya. At kung nasa ilalim pa tayo ng kasalanan, of course, hindi tayo mabibilang sa Kanyang sambahayan. But then, since tayo ay ngayon, Lenten season, is the time na we have look back, you know, think about what we have done so far. Ano na ba tayo ngayon? How can I be with a part of the house or sa grasya ng Diyos? What I'm doing now. So, sana naway this Lenten season ay mapabigyan natin ng pagpapahalaga sa ating kaligtasan. Next Sunday is Palm Sunday already. Magsisimula na yung Holy Week natin. And today, dito sa amin sa Amerika, araw pa ngayon, is the feast of Saint Joseph. So sana naman, naway, sa ating mga tatay, we have to model and follow or masunod man natin yung, kundi man 100% yung virtues ni Saint Joseph, to take care of the child Jesus and his mother, Mama Mary. Sana naway may pagkakataon din tayo or yung time natin, to be silently bring our family into one, Saint Joseph napaka very silent. Hindi nga natin, aywan ko kung si Tatay Ted, si Ike, or anybody nakasaturate dun sa Bible na Saint Joseph speaks, He is really obedience sa kung anong gusto ng Diyos. So tayo din, sana i-model natin si Saint Joseph na being obedience, sa ating Panginoon. And I would like to share this part of reflection ni Wendy Irene Cepeda
Sabi dito, God is the most loving and careful of fathers. His laws are not gratuitous strictness, but necessary instructions about the truth of human nature so that we can reach total happiness with Him. He gives us His laws because He loves us, because He wants us to be free to be totally happy. And embracing His law means remaining in the heart of the incarnate Word, who is truth itself. Remain in my word, and you will know the truth, and the truth will set you free. Loving Father, let me live in the truth of your Son's heart so that I be truly free. So yun po mga kapatid, marami pong salamat. At lahat ng ating mga viewers, subscribers sa Facebook at saka sa YouTube, so follow us. Marami pong salamat sa inyo, sa inyong lahat, sa inyong mga panalangin at walang sawang pagsubaybay, no? Please share ng ating mga videos na ito, lalo na mga reflections, para po tayo ay makapagpalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon. Huwag sana natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. So marami pong salamat and God bless us all. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen.